Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga na monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Portahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yung panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo mga ka-business, mga kapapi. At for today's video po ay gawin po natin ng reaction. Itong dalawang video na ka-business patungkol dito kay Kuya Bong. Ito nga pong pagdalaw ng mga kagwang dito kay Kuya Bong dito sa kulungan dito sa barangay. Hanggang doon sa naging final decision nitong sila ka-business patungkol dito sa gagawin kay Kuya Bong. At ang desisyon pong ito ay pinagkaisahan nila ka-business, Mrs. Ka-business, Papa Dins, kasama ang mga kagwang. At unahin muna po natin gawa ng reaction. Itong naging pagdalaw ng mga kagwang dito kay Kuya Bong. Dito nga po sa kulungan sa barangay. At dito po mga ka-business, mga kapapi, ay nakita natin ang itsura dito ni Kuya Bong dito sa loob ng kulungan, na tila ba napakaamong tupa. At sinasabi nga po nito, nakikiusap ito kay Laka Business, nabigyan pa siya ng last chance. Last chance na lang daw. At pag inulit pa daw niya ang pangunguhan ng gamit doon sa kanyang bahay, ay tuluyan na siya ni Laka Business. Yun ang sabi ni Kuya Bong. Kumbaga, ang ipinapangako lang niya dito ay pag binigyan siya ng isa pang pagkakataon nito sila ka-business, unang huling pagkakataon, ay hindi na siya magbabaklas doon sa kanyang bahay. Yun lang yung binibitawan niyang pangako dito. At binanggit din pala niya na magbabago na siya, basta bigyan lang siya ni ka-business ng huli pang pagkakataon. Kaya lang mga ka-business, mga kapapi, itong pangangako ni Kuya Bong na ito na magbabago na siya, hindi lang isang beses natin yan narinig Maraming beses na nating narinig yan. Pero hanggang sa ngayon nga, ay hindi siya nagbabago. At nito mga nakaraang araw nga po, o nakaraang linggo, ay nakitaan pa natin siya ng mas lalo siyang naging pasaway. Dahil nga po, umabot na siya doon sa binabaklas na niya yung mga gamit sa kanyang bahay o materialis doon sa kanyang bahay para lang may maibenta. At ang katwiran niya ay kinakapos siya sa pag-iinom. Wala na siyang pambili ng alak. Pero alam naman natin mga ka-business, mga kapapi, na hindi lang alak ang bisyon nito si Kuya Bong At yun nga po, pag kinakapos siya ng kanyang pambisyo, ay ang pinagdidiskitahan niya ay yung mga materialis dito sa kanyang bahay. Katulad nga po nitong nakaraan lang na yung 2 pinto ang kanyang ibinenta. Pinto ng CR at pinto ng kwarto. At ito nga po, bago siya mahuli,
o bago siya ipinadampot nila ka-business, ay yun namang bakod na yero dun sa likod bahay. Yun naman yung kanyang binabakbak. Tapos kung mapapansin nyo, doon sa isang video ni ka-business na in-upload, ay tuklap na rin yung bubong. Hindi nga lang niya nakuha. Ganun nakalulong ito si Kuya Bong bago pa ipinadampot nila ka-business. At ngayon nga nasa kulungan, ay ito. Nanghihingi siya ng huling pagkakataon kay ka-business. Napagbigyan pa daw siya ng isa pang pagkakataon, unang huling pagkakataon para magbago. At hindi na nga daw po niya uulitin yung pagbabaklas doon sa kanyang bahay. Kaya lang nung tanongin nito ni Kuya Damulag, kung yung pagbabago bang binabanggit ni Kuya Bong ay hindi na rin siya magiinom. Pero ang sabi ni Kuya Bong, hindi niya masabi. Katulad din ng mga sinasabi niya dati, na yung pag-iinom ay hindi niya na ipangako matatanggal niya. At lagi ang sinasabi niya ay utay-utay niyang tatanggalin. Pero hindi naman niya ginagawa eh. Kaya lang ang masakit nga po dito mga ka-business mga papi, ay ang nagiging dahilan nga po ng pagbabaklas niya ng mga gamit sa kanyang bahay ay nandahil sa sobrang niyang pag-iinom. Maging yun nga po ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaya kung hindi niya titigilan yung pag-iinom, ganun at ganun pa rin. Sa tuwing siya'y kakapusin o mabibitin sa pag-iinom, kukuha pa rin siya ng mga gamit para ibenta. Magbebenta pa rin siya ng mga gamit niya. Kasi yun yung lagi niya sinasabi. Na nakakapagbenta lang siya ng mga gamit pag kinukulang siya o nabibitin siya sa pag-iinom. Kaya doon sa sinasabi ni Kuya Bong na magbabago na siya, magtitino na siya, bigyan siya ng isang pagkakataon dahil pag lumabas siya doon ay magbabago na siya. Hindi ako naniniwala dyan mga ka-business mga kapapi. Diskumpiyado ako sa pangakong yan ni Kuya Bong. Sa bagay yung sinasabi niyang last chance, ngayon lang natin narinig yan kay Kuya Bong. Ngayon lang niya sinabi yan. Pero bukod dyan, yung iba niyang pangako na magbabago siya, dati na natin naririnig yan. Lumang tugtugin na yan para dito kay Kuya Bong. Pero may ginawa ba siyang pagbabago para sa sarili niya? Di ba wala? Madaming natuwa sa atin dahil sa nakita nating kaunting pagbabago dito kay Kuya Bong. Kaya lang ang masakit nun ay nung bumalik siya sa pag-iinom ay mas lalo siyang grabe. Mas lalo siyang tumindi. Hanggang sa umabot na nga siya dun sa binabaklas niya ang bawat parte ng kanyang bahay na pwede niyang baklasin para ibenta. Kaya yung sinasabi ni Kuya Bong, nabigyan siya ng isang pagkakataon, unang huli pang pagkakataon nila ka-business para magbago. Wala yan. Sabla yan, sabi ko sa inyo. Sabla yan. Dahil ang gusto mangyari ni Kuya Bong ay ilabas siya dun sa kulungan at pabayaanan na naman siya. Pakawalan siya. Hindi siya dadalhin sa rehab, hindi siya ipapakulong sa city jail o kung saan man jail. Babalik siya sa trabaho, balik siya sa dati. Yun yung gusto ni Kuya Bong. Yung walang gagawin sa kanya. Kaya dito mga ka-business mga kapapi, sa nakikita ko, dito sa hinihiling ni Kuya Bong na ito, ay gusto lang niya makalaya doon sa kulungan na yun. At pag nakalaya siya, ano mangyayari? Tatakasan na niya ito sila ka-business? Tataguan niya sila ka-business? Kasi malaya na ulit siya eh. O di kaya ang gagawin niya, magbabago, magpapakita ng gilas. Magbabago ng kaunti, pakikita kay ka-business na nagbabago siya. Nag-church. Araw-araw pumapasok. Pero hanggang kailan? Lalo na nga't hindi siya nangangako na hindi na siya iinom. Ay sabi ko nga dyan siya nalilintikan eh.
Dahil pag kinulang siya sa inom, pag nabitin siya sa inom, ay kung ano-anong gamit ang naiisip niya ibenta. Tapos ang gusto niya, yung hindi siya dadalhin nga po sa rehab at hindi siya ipakukulong. Ang gusto niya, papalayain na lang siya. Papalayain na lang siya ng ganun-ganon. Yun yung gusto niyang mangyari. At patawarin na siya ni ka-business o nila ka-business doon sa mga nagawa niyang pagkakamali. Dahil ang katwiran niya, yung mga naibenta niya, ay papalitan na lang niya dahil may pera naman siya. Kumbaga hindi niya nakikita yung malaking pagkakamali doon sa ginawa niya. Dahil ang iniisip niya, pwede naman niyang palitan yung kasi may pera siya. Ibig sabihin, hindi niya nakikita yung pagkakamali niya. Hindi niya lubos na nakikita yung pagkakamali niya. Kaya hindi malabo na patuloy at patuloy niyang uulit-ulitin yan. Dahil nasa isip niya, pwede naman niyang palitan kasi nga may pera siya. Yun lang yung nasa isip ni Kuya Bong. Alam niyo kasi mga ka-business, mga kapapi, ang tingin ko kung bakit ito minumungkahin ni Kuya Bong, napatawarin na lang siya nila ka-business at bigyan pa siya ng uling pagkakataon. Kasi alam nga niya na malambot ang puso nila ka-business. Na pag nagpaawa siya, ay kakaawaan siya. Kasi ramdam niyang mahal siya nila ka-business eh. Bagamat naramdaman niya na kaya siyang ipakulong nila ka-business, pero nandun pa rin ang paniniwala niya na pag siya'y nagpaawa kay ka-business, ay patatawarin siya at papalayain na lang siya ng ganon-ganon. Kasi doon pa lang sa ginawang pagdalaw sa kanya ng mga kagwang, siguradong naramdaman na ni Kuya Bong doon kung gaano siya kamahal ng ka-business team, kung gaano siya kamahal ng buong ka-business family. Dahil hindi siya pinababayanan. Dinadalhin siya ng pagkain. At ito nga si Wakiwak TV, dinalan siya ng kape at almusal. Kumbaga ramdam na ramdam pa rin ni Kuya Bong ang pagmamahal ng ka-business family o ng buong ka-business family. Kaya ang tingin niya, pag siya nagmakaawa dito kay ka-business, nabigyan siya ng uli pang pagkakataon, ay pagbibigyan siya. Kasi doon sa mga salita ni Kuya Bong, mga ka-business, mga kapapi, hindi ko naramdaman doon yung talagang pagsisisi niya doon sa kanyang ginawa. Bagamat ang sinabi niya, ay nahihirapan siya doon. Mahirap pala daw doon sa loob ng kulungan. Pero yung pagsisisi mismo doon sa mga ginawa niya, wala eh. Hindi ko nakita kay Kuya Bong na pinagsisisihan niya talaga lahat ng ginawa niya. Kasi ang kaisipan pa rin niya ay yung mga naibenta niya, yung mga kinuha niya doon sa bahay, ay papalitan na lang niya kasi may pera nga daw siya. At yung ganong klase ng pag-iisip ay hindi yung pag-iisip ng isang taong nagsisisi talaga sa nagawa niyang kasalanan. Kaya sabi ko nga, doon sa sinasabi niya magbabago na siya, bigyan siya ng uling pagkakataon, at pag pinagbigyan siya, magbabago siya. Diskumpiyado ako dyan, mga ka-business, mga kapapi. Ang tingin ko dyan, tatakasan lang yan sila ka-business. Kasi doon siya sanay eh. Yung tinataguan niya sila ka-business. Doon siya sanay. Kaya yun yung nakikita kong gustong gawin nito si Kuya Bong. Kung sakali siya'y pagbigyan nila ka-business, na lumabas doon sa kulungan na yun, doon sa barangay, at hayaan na lang ulit siya ni ka-business. Yun at yun lang ang mangyayari dyan. Maaaring papasok yan 1 linggo, 2 linggo, halimbawa 1 buwan, 2 buwan. Pero pag napapunta na naman doon sa barkada at nakatikim na naman ng alak at ng kanyang bisyo pinagbabawal na gamot, wala yan. Tatakasan lang yan sila ka-business. At yung sinasabi niyang pagbabago ay panandalian lang yun. Dahil hindi niya kayang hindi niya kayang tanggihan ang tawag ng barkada at ng bisyo. Tapos ang ipinangako nga lang po niya dito, mga ka-business, mga kapapi,
ay yung hindi na siya magbabaklas o hindi na siya kukuha ng kahit anong gamit doon sa kanyang bahay para nga po ibenta at ipambisyo. Papaano kung sa ibang bahay naman siya kumuha ng mga ibebenta niya? Papaano kung magnakaw na siya sa ibang tao? Kasi pinangako lang niya hindi na siya hindi siya na magbabaklas doon sa kanyang bahay para nga po ibenta. Paano nga kung ang gawin naman niya ay sa ibang bahay naman siya magnakaw? Yun yung masakit. Dahil pagka ganun yung nangyari, ay wala nang magagawa itong sila ka-business. Pag ibang tao na nagpakulong dyan, hindi na nila kontrol yun. Dahil ibang tao na yung nagkaso Ay paano kung hindi lang kulong ang sapitin nito si Kuya Bong pag ginawa niya yun? Paano kung mangyari yung kinatatakutan nila ka-business? Na mapahamak siya at mapatay. Makita na lang siya nakatimbuang dyan sa tabi ng kalye. At wala ng buhay. Kasi dun sa ginawa ni Kuya Bong, na pagbibenta ng kanyang mga gamit, pagbaklas dun sa ilang materialis ng kanyang bahay para ibenta, pagpapakita lang yun na nawawalan ng kontrol itong si Kuya Bong sa kanyang sarili. Lalo na pag siya may inom. Tapos nabibitin pa siya dun sa kanyang pag-iinom o dun sa kanyang pagbibisyo. Nawalan siya ng kontrol sa sarili niya. At hindi malayo na yung pagnanakaw ay gawin na po niya yan sa ibang tao. Pag siya nga po ay nabitin sa inom o sa kanyang bisyo. Hindi po malayong mangyari yan. At yun yung nakakabahala. Dahil pag yun nga po ay ginawa ni Kuya Bong, ay hindi na kontrol nila ka-business ang isip nung kanyang pagnanakawan. Pwedeng ipakulong din lang siya. O pwede nga pong humantong doon sa kinatatakutan nila ka-business na mapatay itong si Kuya Bong dahil sa kanyang mga gagawing kalokohan pa. Kung sakaling siya'y pagbibigyan nitong sila ka-business, na lumabas na lang ng ganun-ganun na lang. At pagbigyan siya doon sa sinasabi niyang huling pagkakataon pa. Pero dyan mga ka-business, mga kapapi, ay may naging desisyon nito sila ka-business. At dito nga po sa huli nilang video, patungkol dito sa kalagayan ni Kuya Bong dyan sa loob ng kulungan dyan sa barangay, na kung saan ay dito nga po ay nag-usap-usap sila kasama nga po itong buong team ng Kagwang. Sandyan din si Mrs. Ka-business at itong si Papa Dins. At dito ay kinuha ni Ka-business ang opinyon ng bawat isa na nandoon sa pagpupulong na yon. At ang naging opinyon nga po ng bawat isa ay ang iparehab na lang itong si Kuya Bong kaysa doon sa ipadiretso doon sa kulungan. Dahil ang plano po talaga dito ni Ka-business ay tuluyan na itong si Kuya Bong na ipakulong. Dahil yung kaso naman po na isasampa nila kay Kuya Bong ay kung maaasikaso lang nila ng maayos ay aabutin lang ng 6 months to 1 year ata yun yung magiging hatol diyan kung sakasakali. Kumbaga hindi din ganun katagal makukulong itong si Kuya Bong. Siguro maximum na nga yung 1 taon. Pero dahil nga doon po sa awa nila dito kay Kuya Bong, sa posibleng mangyari dito kay Kuya Bong sa loob ng kulungan, ay mas napagdesisyon na lang po nila na sa rehab na lang dalhin itong si Kuya Bong. Bagamat itong si Kuya Damulag at itong si Intoy ay may opinion na mas maganda sana kung makukulong itong si Kuya Bong ng kahit panandalian lang, ng mas mahaba-haba kaysa sa ilang araw doon sa barangay, ay nandun pa rin yung pangamba nila na baka doon sa panahon na nandun si Kuya Bong sa kulungan ay mapahamak ito. Dahil pwede nga daw po na magkaroon ng riot at itong si Kuya Bong ay isa sa madisgrasya. Hindi naman po kasi malayo talaga mangyari yan Dahil alam naman nga po natin na ang karamihan na nandyan sa loob ng kulungan ay halang ang kaluluwa. Bagamat may punto itong sila Kuya Damulag at itong si Intoy, dahil para sa akin yun din yung kasing opinion ko
Na mas maganda kung ito si Kuya Bong ay makakaranas ng medyo matagal-tagal dyan sa kulungan. Na yung medyo masisindak-sindak ba siya ng mga kasama niya doon preso. Yung magkakaroon ba siya ng takot na bumalik doon sa ganun lugar. Kasi yun yung nakikita ko din na pwedeng maging dahilan para maisip ni Kuya Bong na tuluyan na magbago. Dahil ayaw na nga niyang bumalik sa ganong klase ng lugar. Pero kasi hanggat di niya nararanasan yun sa tingin ko, hindi maiisip ni Kuya Bong natuluyan na lang magbago kasi ayaw niyang bumalik sa ganong klase ng lugar. Yun sana yung maganda bago nila dalhin sa rehab. Sabi ko nga yung 1 buwan lang na makulong siya kahit sa police station lang. Kasi may mga kulungan dyan sa mga police station at may mga makakasama din siya mga bilanggo doon. Kasi kung sa police station lang, ay kaya-kaya makontrol ng mga police dyan yung sitwasyon doon sa loob ng kulungan. Kasi ilan-ilan lang yung nakabilanggo doon. Hindi katulad sa city jail o sa Monte, nasiksikan talaga ang mga nakabilanggo dyan. Tapos after ng 1 month na nando si Kuya Bong, ay di sa kanila dalhin sa rehab. Yun yung opinion ko. Na nabanggit ko na rin dun sa isa kong reaction. Pero ito nga po mga kabisnes mga kapapi, maging ito si Kuya Damulag ay nangangamba din sa kaligtasan ni Kuya Bong kung sakasakaling dalhin ito dun sa city jail. Dahil ito si Kuya Damulag nakaranas na itong makulong at alam niya kung ano yung kalakaran dun. Bagamat alam niya nagkakaroon ng disiplina ang mga nakukulong dahil sa mga pinapatupad ng disiplina doon sa loob ng kulungan, ay nandun pa rin yung pangamba niya na baka ito si Kuya Bong ay mapahamak pag dinala doon sa city jail. At maging ito si Intoy ganun din. Bagamat gusto nilang iparanas kay Kuya Bong ang makulong ng matagal-tagal sanang panahon, ay nandun yung pangamba nila na baka mapahamak itong si Kuya Bong. Kumbaga, pagmamahal pa rin ang namutawi sa kanilang lahat. Hanggang sa napagkaisa na nga po nila na itong si Kuya Bong ay doon na lang dalhin sa rehab. At medyo patagalin ang gagawin pagpaparehab dito kay Kuya Bong. Yung tapusin na yung programa ng rehab. Pero para sa akin niya kung may 2 taong programa ang rehab, mas maganda kung 2 taon doon si Kuya Bong para mas matagal-tagal siyang di makakatikim ng alak at ng ipinagbabawal na gamot. Tapos tama din yung idea nila na pag nandun na si Kuya Bong sa loob ng rehabilitation center, ay wag na lang muna nilang dalawin. Kung may dadalaw man doon, ay yung magbibigay lang ng mga pangangailangan doon ni Kuya Bong. At mas maganda kung di na rin magpapakita kay Kuya Bong na dinalaw siya doon ng sino mang membro ng ka-business family. Para mas maramdaman naman niya na yun tila ba wala na nagmamahal sa kanya. Sa bagay kung tutuusin, naramdaman na niya yan matagal ng panahon. Noong panahon nga siya nandito sa lansangan. Pero syempre iba na yung ngayon Iba na yung ngayon na nararamdaman niya na mahal siya nila ka-business. Unang buong ka-business family. Iba kasi yun Kahit pa paano, alam niya may nagmamahal na sa kanya Naramdaman na niya sa puso niya na may mga taong nagbibigay ng importansya sa kanya. Kaya lang siya nagkakaganyan ay hindi nga niya mapaglabanan yung tawag ng bisyo sa kanyang katawan. Kaya itong mga taong nagmamahal sa kanya ay naiit sa pera niya. Dahil nga po dun sa addiction na niya, dun sa kanyang mga bisyo. At dito sa nabuong planong ito nila ka-business para dito kay Kuya Bong, sana naman ngayon magtagumpay na sila dito. Kasi sa tingin ko parang ito na yung huling pwede nilang gawin Dahil wala na akong maisip na pwede pa nilang gawin bukod dito, kundi yun nga po dalhin na siya doon sa kulungan. Yung tuluyan na siyang ipakulong. Yun na lang Ay alam naman nga po natin na pag nandun si Kuya Bong sa loob ng kulungan, ay lalong walang katiyakan na siya'y magbabago doon.
Dahil pwede nga po siya doon magkaroon ng mga tropa na mas sira ulo sa kanya. At paglabas niya ay baka mas maging sira ulo pa siya kaysa doon sa dati. O pwede rin na talagang magbago siya doon. Sabi ko nga katulad ni Brother Ronnie. At hindi lang naman si Brother Ronnie ang mga nagbago sa kulungan. May mga nakulong din na nakilala ang Panginoon na nagbago din sila. Pero sabi ko nga, sa mga nakukulong, mas marami yung mas nagiging tarantado pa kaysa sa tuluyang magbago. Tapos ito nga, itong sa rehab naman, wala din itong katiyakan. Wala din katiyakan niya na magbabago itong si Kuya Bong. Sabihin na natin 50% na magbago itong si Kuya Bong. Pero posible pa rin na paglabas nitong si Kuya Bong ay mabalik na naman siya doon sa dati niyang bisyo, dati niyang gawi, at dati niyang pagpapasaway. Bagamat sabi ko nga ay mas maganda na yon na meron tayo nakikitang 50% na chance para magbago itong si Kuya Bong. Para sa akin, magandang isugal na yon. Kaysa naman doon sa hayaan na lang si Kuya Bong na magpakalat-kalat dyan at gawin kung ano yung kanyang gusto. Ika nga ay mas maigi na yon na nandun siya sa loob ng rehab. Kahit pa sabihin 50% lang yung chance niya magbago doon, okay na yun, at least may 50%, di po ba mga ka-business, mga kapapi? At kung sakali makaka-isang taon nga po siya doon sa loob ng rehab, o mas maganda nga kung mas mahaba pa sa isang taon yung makakaabot man lang ng 2 taon, ay mas mainam yun. Dahil mahaba-habang panahon na hindi siya makakatikim ng alak at ng ipinagbabawal na gamot. At mas maganda nga doon ay yung ituloy yung vitamins na ibinibigay ni Dr. Vincent. Dahil malaking tulong yun para kay Kuya Bong para medyo tumuwid-tuwid naman yung pag-iisip nito si Kuya Bong. Mas maganda yung ganun. Kaysa nga doon sa pabayanan nilang pakalat-kalat yan si Kuya Bong at ginagawa ang kanyang gustong gawin. Na pag yun yan, pag napapainom at nabibitin sa inom, ay hindi na makontrol yung kanyang sarili at kung ano-ano ng kalokohan o kawalangyaan ang pinaggagawa. Hanggang sa sukdulan niyang magnakaw, may maipambisyo lang. At yun yung masakit. Pag siya natuto pang magnakaw sa ibang tao, bago pa kumilos itong sila ka-business nang dapat nilang gawin. Kaya okay na yan. Okay na yan naging desisyon nila ka-business na yan. At pabor ako dyan. Pabor ako sa naging desisyon ni ka-business na yan. Bagamat may suggestion nga ako na sana ipatagalin ng medyo mahaba-habang panahon doon sa loob ng kulungan bago dalhin sa rehab. Pero okay na rin yan ma-rehab. Dahil sabi ko nga ay mas si ka-business naman o sila ka-business yung magpapasya. At ang pwede ko lang gawin ay yung magbigay din nga lang po ng suggestion dito kay ka-business. Paano po mga ka-business, mga kapapi, hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa wala pong sawang nanonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa Muntikon channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. At bago po tayo tuluyan magtapos ay gusto ko lang pong i-shoutout itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo din pong asawang panonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At ganon din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa patuloy nyo din pong pagsuporta at sa wala nyo din pong asawang panonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At shoutout din po dito kay Wakiwak TV. Shoutout sa iyo idol. At ganon din po dito kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo sir. At syempre ganon din dito kay Papa Sundot. Shoutout po sa inyo Papa Sundot. At ganon din dito sa mga magigiting na kagwang nitong si ka-business na sila kagwang Intoy Official, kagwang by Papaya Official, kagwang
Buknoy Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Bugi Official, at siguro wag muna nating isama itong si Kagwang Bong Official. Kasi tatagal nga po ito dun sa loob ng rehab eh. Kaya wag na lang muna po. Paglabas na lang po siguro ni Kuya Bong, saka natin siya suportahan. At ito po ang huli, si Kagwang Damulag Official. Support po natin yan. At syempre ganun din po dito sa aking mga kasamang reaktor na sila Taong Gala, Kalingap Turak, Katangay PLC, Mamplers Channel, MK Inday Okray TV, Annalisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog, at Joyce 27 TV. Shoutout po sa inyo. At muli po ay maraming salamat po. And God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit paano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit paano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.